I, Constance Reed, take you, Clifford Chatterley. Kasunod ng kanyang pagkakalumpo mula sa digmaan, hinikayat ng isang baronet ang kanyang asawa na magpabuntis sa ibang lalaki upang makapagbigay sa kanya ng tagapagmana. Sa kasamaang palad ay na-inlove ang kanyang asawa sa gwapong katiwala ng kanilang asyenda. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon na paiinitin at pakikiligin ang ating mga puso ay pinamagatang Lady Chatterley's Lover na ipinalabas noong 2022. It's amazing, isn't it? How someone can get so into your blood. Nagsimula ang pelikula kay Connie na nagbubunyi sa araw ng kanyang kasal kay Clifford Chatterley. Pagkatapos ng seremonya ay tinulungan siya ng kanyang kapatid na si Hilda sa paghahanda para sa kanilang reception. Banayad na nagpapahayag ng hindi pagsang-ayon sa kanyang agarang pagpapakasal si Hilda. Ngunit ayon kay Connie, ang nalalapit na pagbabalik ni Clifford sa giyera ang dahilan ng kanilang mabilisang kasal dahil hindi na sila makapaghintay. Gayunpaman, naniniwala si Hilda na masyadong mabilis magmahal si Connie na maaaring humantong sa kanyang bigong pag-ibig. Ang mga bagong kasal ay sumali na sa reception kung saan si Connie ay malugod na tinanggap ng pamilyang Chatterley. Nasisiyahan sila sa kanilang unang gabing magkasama, ngunit naghiwalay din kinabukasan dahil pabalik na si Clifford sa digmaan. Makalipas ang ilang linggo, dahil sa pagkakalumpo ni Clifford mula sa isang pinsala, lumipat ang mag-asawa sa asyenda ng mga Chatterley sa Rugby. Upang maiwasan ang hagdan, ang bagong baronet ay nagpasya na i-convert ang library sa kanilang master bedroom. Isinaalang-alang ito ng isang perpektong lugar para sa kanyang bagong karera bilang isang manunulat. Siya rin ay nagdadalamhati sa katotohanan na ang bangkay ng kanyang ama ay natuklasan doon matapos atakihin sa puso. Dahil sa nasaksihan ang kalungkutan ng kanyang asawa, hinimok ni Connie si Clifford na hubugin ang kanilang buhay ayon sa kanilang kagustuhan. Nagpapasalamat si Clifford sa kanyang pagiging positibo, kaya inalok sa kanya nito ang kwarto sa itaas ng silid-aklatan para sa kanyang privacy. Nilibot ni Connie ang mansyon at tumungo sa kanyang bagong silid na pinalamutian ng mga larawan ng pamilya. Nang gabing iyon ay sinamahan niya si Clifford sa kama upang makipaglampungan, ngunit nahihirapan ito dahil sa kanyang pinsala. Isang araw, pumila ang mga aplikante sa interview ng Chatterley upang maging kanilang manggagawa. Sa prosesong ito, nakilala ni Clifford si Oliver Mellors, isang dating tinyente na nag-a-apply para maging katiwala ng kanilang asyenda. Ang baronet ay nagtanong kung si Oliver ay masisiyahan sa ganoong trabaho. Ngunit tiniyak naman ni Oliver sa kanya na sapat na ang panahong iginugol niya sa digmaan at nagnanais siya ng isang mapayapang trabaho. Sa kalaunan ay nakumpleto na nila ang kanilang mga tauhan at sinimulang ayusin ang asyenda. Habang tumatatag ang kanilang buhay, patuloy na sinusuportahan ni Connie ang kanyang asawa, ngunit naiinip siya sa katahimikan ng lugar. Samantala, si Clifford ay nag-organisa ng isang pagtitipon kasama ang kanyang mga dating kaibigan at naramdaman naman ni Connie na hindi siya nababagay doon. Natuklasan niya na nagsimulang maglakbay ang kanyang kapatid na si Hilda sa iba't ibang lugar mula nang matapos ang digmaan. Nakaramdam siya ng inggit, kaya hiniling ni Connie sa kanyang asawa na bisitahin si Hilda sa London. Ngunit iminungkahi ni Clifford na papuntahin na lamang si Hilda sa kanilang mansyon upang hindi na kailangang umalis pa ni Connie. Dahil naman sa inis, nagpasya si Connie na maglakad-lakad at napadpad sa kalapit na batis at hindi napansin na kanilang katiwala na si Oliver. Naaliw siya sa kanyang pamamasyal at kalaunan ay ibinahagi niya ang kanyang natuklasan kay Clifford upang masamahan siya nito. Gayunpaman,
hindi sumang-ayon ang kanyang asawa. Tinutulungan ni Connie si Clifford sa paliligo na nagpapatunay lamang na mahirap din ang kanyang tungkulin. Nais malaman ni Clifford kung nahihirapan na ang kanyang asawa sa pag-aasikaso sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Connie na tungkulin niya iyon bilang kanyang asawa. Binuksan niya ang bintana upang ma-enjoy ni Clifford ang sariwang hangin na pumukaw ng ideya sa isipan nito na nagpagulat naman kay Connie dahil sa kabila ng paghingi niya ng pahintulot na umalis sa asyenda ay hindi siya nito pinapayagan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay pinayagan siya ni Clifford na bisitahin ang perya. Dahil sa kasabikan, tinanggap ni Connie ang alok at mag-isang tumungo sa perya. Mainit na tinanggap siya ng mga taga-nayon at nakilala niya si Mrs. Flint. Gayunpaman, ang kaligayahan sa kanyang kapaligiran ay ginulo ng mga minero na nagpoprotesta sa kanilang malupit na kondisyon sa pagtatrabaho. Dinala ni Clifford si Connie sa isang matandang puno kung saan siya naglalagi mula noong bata pa siya at ibinahagi ang kanyang takot na hindi niya maisasama ang kanyang sariling anak doon. Pinag-iisipan niyang payagan si Connie na magkaroon ng anak sa ibang lalaki. Nabigla naman sa kanyang mga sinabi, iginiit ni Connie na siya ay kasal sa kanya lamang. Gayunpaman, ayon kay Clifford, na walang ibang nakakaalam tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na makabuntis dahil sa kanyang pinsala. Kung mabubuntis si Connie, aakalain ng lahat na anak nila iyon. Nagulat sa ideya, tinanggihan ito ni Connie, ngunit nilinaw ni Clifford na hindi niya nais na ipamigay ito sa ibang lalaki. Nais lang niya ng isang tao na tutulong sa kanya sa pagkakaroon ng tagapagmana at nagtitiwala sa kanya na pumili ng tamang lalaki para sa layuning iyon. Pagkaraan ng mga araw, napansin ni Clifford na nawawalan ng gana si Connie. Ipinaliwanag naman ito na hindi maganda ang kanyang pakiramdam mula nang sabihin nito ang ideya ng kanyang pagpapabuntis sa iba. Binaliwala ng kanyang asawa ang kanyang mga sinabi nang mabasa nito ang isang balita sa dyaryo tungkol sa kanyang nobela na hindi pinapansin ang kanyang mga isinulat. Tumungo naman si Connie sa kanyang kwarto at pinagtatanggal ang mga larawan ng mga yumaong pamilyang Charterly dahil nakakaramdam siya ng kabigatan sa pagnanais na magkaroon ng kanilang tagapagmana. Di nagtagal, bumisita si Hilda at yumakap si Connie sa mga bisig ng kanyang kapatid na nagpapahayag ng kanyang pagkabigo. Nasasaktan siya sa kanyang kawalan ng kalayaang takasan ang mga bagay na kailangan niyang gawin bilang asawa ng isang Charterly na nag-udyok naman kay Hilda na harapin ang asawa ni Connie. Iginiit ni Hilda na hindi dapat balewalain ang mga pangangailangan ni Connie. Nagpasya siyang dalhin ang kanyang kapatid upang magpatingin sa isang doktor at hiniling kay Clifford na kumuha ng isang tao na mangangalaga sa kanya. Di nagtagal, dumating si Mrs. Bolton upang alagaan si Clifford habang si Connie ay tumatanggap ng medikal na payo upang unahin ang kanyang sariling kapakanan. Bumalik si Hilda sa London habang si Connie naman ay naglalakad-lakad ayon sa bili ng kanyang asawa. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Oliver sa kanyang cottage habang naliligo ito at nahihiyang sumilip siya dito. Nang makapagbihis na, nagtanong si Connie kay Oliver tungkol sa mga ibon at sa kanilang mga itlog. Napukaw ang pansin ni Connie ng mga libro nito na nagpasigla naman ang kanyang interes sa lalaki. Kalaunan ay binisita ni Connie si Mrs. Flint at ibinahagi ang kanilang pagkikita ni Oliver. Nabanggit ni Mrs. Flint na naalala ng mga matatandang guro si Oliver bilang isang matalinong estudyante at hindi sila nagulat na siya ay naging isang tenyente. Isiniwalat din niya na si Oliver ay dati nang ikinasal, ngunit hiwalay sa kanyang asawang si Berta dahil nagkaroon ito ng ibang karelasyon habang nasa digmaan pa si Oliver. Sa isa sa kanyang mga lakad, nadatna ni Connie ang isang kubo na inaayos ni Oliver bilang isang bagong kulungan ng mga hayop. Naiintriga sa pagiging tahimik nito,
Humingi siya ng susi, ngunit walang reserba si Oliver. Umuwi si Connie at humingi ng isang susi ng kubo sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na nais niyang magpahinga doon. Nang malaman ni Clifford na nakita niya si Oliver sa kubo, ay nagpahayag ito ng awa para kay Oliver tungkol sa pagkawala ng kanyang ranggo at katayuan sa buhay. Ang mga komentong ito ay nagpainis naman kay Connie. Ang kanyang mga lakad ay paminsan-minsan ay naaabala ng ulan, kaya napipilitan siyang maglagi sa mansyon kasama ang kanyang asawa. Hindi siya makatiis. Nagmamadali siyang pumunta sa kubo para maaliw. Dumating si Oliver na nauunawaan ang kanyang pangangailangan para sa lugar at ibinigay sa kanya ang kanyang nag-iisang susi. Sinimulan ni Connie na gamitin ang kubo upang makatakas sa tuwing nararamdaman niyang naiinip siya sa tahanan ng kanyang asawa. Napapansin din niya na nasanay na si Clifford sa presensya ni Mrs. Bolton at hindi na gaanong binibigyang pansin ang kanyang presensya, kaya naging dahilan ito sa kanya upang madalas siyang tumungo sa kubo. Isang gabi, inimbitahan ni Clifford ang mga mayayamang lalaki para sa hapunan upang talakayin ang paggawa ng modernong minahan na ikinabahala naman ni Connie dahil maaari itong humantong sa kawalan ng trabaho para sa mga minero. Nakikiusap siya sa kanyang asawa na tulungan man lang ang mga minero na lumipat sa ibang mga trabaho. Gayunpaman, binaliwala ni Clifford ang kanyang mga pakiusap. Dahil nasaktan siya, umalis si Connie sa lamesa at tumungong muli sa kubo. Doon niya nakitang nagtatrabaho si Oliver at nalaman niyang napisa na ang mga itlog ng ibon. Habang tinutulungan siya ni Oliver na hawak niya ang isa sa mga sisiw, nagkadikit ang kanilang balat sa unang pagkakataon. Tuluyang bumuhos ang pinipigilang luha ni Connie at naghahanap siya ng aliw sa mga bisig ni Oliver. Inakay siya nito sa loob at pinanatili ang isang magalang na distansya. Gayunpaman, hinawakan ni Connie ang kanyang braso at hinalikan ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng pag-aalinlangan ay tumugon si Oliver sa kagustuhan ni Connie at nauwi sila sa lumalagablab na pagniniig. Pagbalik sa bahay, napagtanto ni Connie na si Clifford ay abala pa rin sa pakikipag-usap sa kanyang bisita na tila hindi alam ang kanyang pagkawala. Umakyat siya sa kanyang silid at naligo, ngunit hindi niya maalis-alis sa kanyang isipan ang kanilang pagtatagpo ni Oliver. Kinaumagahan, binisita niyang muli ang kubo at binalaan siya ni Oliver na maaaring paghinalaan siya ng mga tao na nakikipag-ugnayan lamang siya sa isang hamak na katiwala. Tinanong naman siya ni Connie kung natatakot siya sa sasabihin ng iba, kung saan inamin ni Oliver na natatakot siya sa kanilang panghuhusga. Hinalikan siya ni Connie at tiniyak sa kanya na wala siyang pakialam sa mga opinyon ng iba. Nagpakasasa sila sa kanilang pagnanasa sa loob ng kubo, ngunit biglang nagpigil si Connie dahil maaaring mapapansin ang kanyang pagkawala. Sinamahan siya ni Oliver pabalik sa mansyon at naghalikan habang wala silang taong nakasalubong. Inimbitahan siyang muli ni Oliver sa cottage kinabukasan. Pagbalik sa kanyang mayamang asawa, nananatili ang mga iniisip ni Connie kay Oliver. Gayunpaman, pinag-iisipan din niya ang paniniwala ng kanyang kapatid na madali siyang umibig. Dahilan upang tanungin niya ang kanyang sarili kung ang kanyang mga aksyon ay isang pagkakamali lamang. Kinabukasan, sa halip na tumungo si Connie sa cottage ni Oliver, binisita nito si Mrs. Flint. Ngunit pagdating niya doon ay nagkataon namang dumaan si Oliver upang bumili ng gatas mula sa asawa ni Mrs. Flint. Habang wala si Mrs. Flint para kunin ang kanyang in-order, tinanong ni Oliver kung bakit hindi siya pumunta sa kanyang cottage. Iniiwasan ni Connie ang tanong nito at nagbabalak na umalis sa sandaling bumalik na si Mrs. Flint. Naguguluhan sa kanyang pag-iwas, sinundan siya ni Oliver na nagtataka kung bakit hindi siya nito pinapansin. Ipinaliwanag ni Connie na maaaring narinig sila ni Mrs. Flint
Kaya iminungkahi naman ni Oliver na sumama siya sa kanyang cottage para magkasarilinan sila. Tumanggi si Connie at sinasabing huli na para doon. Hindi naman nakapagpigil si Oliver, kaya dinala siya nito sa kakahuyan at sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, sumama siya sa kanya na may ngiti. Ikinukubli ng mga puno ang kanilang pagnanasa na naulit muli sa init ng kandungan ng bawat isa. Sa kanilang pagbabalik, ipinahayag ni Connie ang kanyang paghanga sa paglalambing ni Oliver na wala sa ibang lalaki. Sumagot naman ito sa pagsasabing ang mga taong katulad niya ay kailangang magsakripisyo upang isabak sa mga minahan o sa digmaan. Lalong napamahal si Connie sa mga nasabi ni Oliver at nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya mula sa kalungkutan. Nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon sa loob ng ilang linggo at natagpuan nila ang katahimikan at kaligayahan sa piling ng isa't isa. Gayunpaman, nagsimulang makaranas si Connie ng mga hindi pangkaraniwang sintomas na animoy nagdadalang tao siya na nagdulot ng kanyang pag-aalala. Sa kanyang pag-aalala ay hindi siya makatulog ng gabing iyon nang makita siya ni Mrs. Bolton. Ipinaliwanag ni Mrs. Bolton na nahihirapang matulog si Clifford kaya't siya ay napupuyat dahil binabantayan niya ito. Sa pagninilay-nilay sa sarili niyang buhay, ibinahagi ni Mrs. Bolton na dati niyang ginagawa iyon para sa kanyang yumaong asawa na namimiss pa rin niya matapos pumanaw nito 25 taon na ang nakalipas. Ito ay nagbigay ng ideya kay Connie upang makahanap ng taong makakasama ng maayos sa kanyang buhay. Tiniyak ni Mrs. Bolton kay Connie na sila ng kanyang asawa ay tatandang magkasama dahil sila lamang ay para sa isa't isa. Nakaisip naman ng pagkakataon si Connie at gumawa ng isang kwento na sinasabing ipinaalam sa kanya ng doktor na may pag-asa pa siyang magbuntis at magkaroon ng anak kay Clifford. Kinabukasan, hinihintay ni Oliver si Connie sa labas ng kanyang tahanan na napansin naman ni Mrs. Bolton. Habang nag-aalmusal, napagtanto ng tagapag-alaga na maagang umalis si Connie. Sa hapon naman ay narinig ni Mrs. Bolton ang iba pang mga kasambahay na nagmamarites tungkol sa paggawa ng modernisasyon ni Clifford sa mga minahan ay maaaring magiging dahilan ng labis na pagpapatrabaho sa mga hindi nasibak na mga minero. Ayon pa sa mga marites na mga kasambahay, ay maaaring nagtitipid ang kanilang among si Clifford dahil sa luho ng kanyang asawa. Ipinagtanggol ni Mrs. Bolton si Connie at sinabi sa kanila na siya ay mabait. Kaya naaawa ang mga kasambahay kay Connie sa pagkakaroon ng paralisadong asawa. Ginulat sila ni Mrs. Bolton sa pamamagitan ng pagbanggit na ang baronet na si Clifford ay may kakayahang makipagniig sa kama ayon sa kanyang asawa. Ang chismis ay nagsimulang kumalat sa asyenda na maaaring makabuo ng isang tagapagmana na nagpataas naman ng interes ni Clifford. Direkta niyang tinanong si Connie kung nakahanap na ba siya ng tutulong sa kanyang pagbubuntis. Kinakabahan man, ay itinanggi niya ito at iniba ang usapan sa kahilingan ng kanyang ama na samahan siya ni Hilda sa Venice. Nang maglaon, ipinagtapat ni Connie kay Oliver ang tungkol sa pagnanais ni Clifford na magkaroon siya ng anak at ang kanyang paniniwala na maaaring nagdadalang tao na siya. Ang paghahayag naman niyang ito ay ikinagulat ni Oliver. Ipinaliwanag ni Connie kay Oliver na gustong palakihin ni Clifford ang bata bilang anak niya at dapat paniwalaan ng mga tao na ito ay nagmula sa kanyang asawa upang matiyak na hindi paghihinalaan ng kanyang asawa ang kanilang relasyon. Plano ni Connie na ipaalam na ipinaglihi niya ang bata habang siya ay nasa Venice. Pakiramdam ni Oliver ay niloko lamang siya ni Connie at nakipagrelasyon lamang sa kanya sa layuning magkaroon ng anak. Pinagalitan nito si Connie hanggang sa nasaktan ito sa mga akusasyon niya at mabilis na umalis. Sa isa pang pagkakataon, tinalakay ni Clifford kung paano mabibigyang daan ng kanyang mga bagong makina na palitan ang mga minero. Nag-aalala sa asawa,
Binalaan ito ni Connie na magagalit sa kanya ang mga manggagawa dahil dito. Naniniwala si Clifford na dapat silang magpasalamat dahil umaasa silang lahat sa kanya. Sinabi ni Connie na hindi makatao ang mga salitang pagtukoy niya sa mga taga-Nayon, ngunit binaliwala ito ni Clifford at iginigiit na dapat tanggapin ng lahat ang kanilang mga desisyong tungkulin sa lipunan. Kagaya din kung paano siyang pinalaki upang maging kanilang pinuno. Dumaan si Oliver habang ang bagong sasakyan ni Clifford ay huminto. Bagamat nag-alok si Oliver ng tulong, tumanggi ang baronet. Iginiit na dapat gumana ng maayos ang kanyang pinuhunang makina. Kalaunan ay napagtanto nito na ang kanyang sasakyan ay hindi mapaandar, kaya nag-aatubili na tinanggap na lamang ang tulong ni Oliver kahit na siya ay nagpakita ng kabastusan. Habang ang dating tenyente ay umuubo mula sa usok ng makina, ang pangyayaring ito ay lalong nagpasama ng araw ni Clifford. Dahil dito, hinarap ni Connie ang kanyang asawa dahil sa panunuya sa kalagayan ni Oliver na nakuha niya noong digmaan. Katulad ng kung paano naging paralisado si Clifford. Naiinis siya kay Clifford dahil sa kawalan nito ng awa sa kanyang mga manggagawa sa tuwing nakakaramdam ng pagkadismaya. Nakapareho na mapanghamak na ugali ng ibang mayayamang tao na minamaliit ang mga mahihirap. Isang gabi, binisita ni Connie si Oliver at humingi ng tawad sa pananakit ng damdamin nito. Nilinaw niya na ang kanyang intensyon na makasama siya ay hindi lamang para magkaroon ng anak, kundi dahil nais talaga niya itong makasama. Tinanggap ni Oliver ang kanyang paliwanag at isiniwalat ni Connie ang kanyang plano para kumbinsihin si Clifford na nagsimula ang kanilang relasyon bilang isang paraan upang mabigyan siya ng tagapagmana, ngunit nahulog sila sa isa't isa sa katagalan. Umaasa siyang ito ang maghihikayat kay Clifford na hiwalayan siya para magsama na sila ni Oliver. Ipinaalala ni Oliver sa kanya na tumanggi ang kanyang dating asawang si Berta na diborsyohin siya dahil nais nitong makuha ang kanyang pensyon mula sa giyera. Isinaalang-alang ito ni Connie kaya nagmungkahi siyang tumakas sila patungo sa isang lugar kung saan hindi sila huhusgahan ng mga tao. Gayunpaman, naniniwala si Oliver na mas magiging malupit na isilang ang isang bata sa mundo kung saan pinagsasamantalahan ng mga lalaki ang iba dahil sa pera. Sa pagtatangkang ipaalala sa kanya ang magagandang bagay sa buhay, sumayaw si Connie sa ulan. Sa kalaunan ay sinamahan siya ni Oliver at nagtampisaw sila sa kaligayahan ng may kalayaan. Makalipas ang ilang araw, dumating si Hilda upang samahan si Connie sa kanilang paglalakbay. Habang nag-iimpake, ipinagtapat ni Connie sa kanyang kapatid na siya ay nagdadalang tao. Nasasabik si Hilda hanggang sa matuklasan niya na ang minamahal at nakabuntis kay Connie ay ang kanilang katiwala ng mga alagang hayop sa asyenda. Tiniyak ni Connie sa kanyang kapatid na si Oliver ay isang mabuting tao, ngunit naniniwala si Hilda na si Connie ay nalilibang lamang sa kilig na makasama ang isa sa mga manggagawa ng kanyang asawa. Nagkunwaring paalis na ang magkapatid para sa kanilang biyahe, ngunit sa halip, dumaan sila sa cottage ni Oliver upang magpalipas ng isang gabi si Connie. Nang makilala ni Hilda ang lalaking minamahal ng kanyang kapatid, sinabi niya ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang relasyon sa publiko. Iminumungkahi niya na si Connie ay maaaring husgahan ng mga taong mula sa mayayamang angkan, at si Oliver ay mawawalan ng trabaho kung tatanggalin siya ni Clifford dahil sa pagiging kasangkot sa kanyang asawa. Sinubukan ni Connie na ipagtanggol si Oliver, ngunit pinayuhan ni Hilda si Oliver na isaalang-alang kung ano ang makabubuti para kay Connie bago ito umalis. Hiniling ni Connie kay Oliver na huwag pansinin ang mga sinabi ni Hilda, ngunit napagtanto nito na maaring may punto ang kanyang kapatid. Naniniwala siya na ipaglalaban ni Clifford ang kanyang asawa at ang potensyal na tagapagmana sa kanilang sitwasyon. Nagpasya ang dalawa na isang tabi na muna ang mga kaisipang iyon at i-enjoy ang natitirang oras nilang magkasama.
Gayunpaman, kinaumagahan ay may bumisita sa cottage. Habang nagtatago si Connie ay binuksan ni Oliver ang pinto at ang bisita pa lang iyon ay ang kasalukuyang karelasyon ng kanyang ex-wife na si Ned na humihingi ng pensyon ni Oliver para kay Berta. Tumanggi si Oliver na magbigay at binantaan si Ned na umalis. Pagkatapos umalis ni Connie kasama ang kanyang kapatid, natuklasan ni Oliver na naiwan niya ang kanyang nightie. At upang makasiguradong walang makakakita nito ay sinunog niya ito. Pagdating sa London, ipinagtapat ni Connie kay Hilda na maaaring nagdadalang tao siya. Ibinunyag din niya na iminungkahi ni Clifford na magkaroon siya ng anak sa ibang lalaki para magkaroon siya ng tagapagmana. Narinig ng kanilang ama ang pag-uusap nila at pinayuhan si Connie na pahalagahan kung ano man ang mayroon siya. Ngunit huwag tapusin ang kanyang relasyon kay Clifford dahil ang kanyang katayuan sa lipunan ay maaaring magsilbing panglaban nito sa kanya. Samantala, habang wala si Oliver ay pumasok si Ned sa kanyang cottage at nakita ang isang piraso ng tela sa fireplace kasama ang libro ni Connie na naglalaman ng kanyang pangalan. Ginamit niya ang mga bagay na iyon upang magsimula ng isang chismis at sinabing nagpunta si Berta sa cottage upang makipagsundo sa kanyang asawa. Ngunit natuklasan nito ang telang seda at ang aklat. Nagsimulang kumalat ang chismis at sinubukan ni Mrs. Bolton na ilihis ang kwento sa pamamagitan ng pagsasabing ipinahiram lang ni Connie ang libro sa kanilang trabahador. Gayunpaman, ang bulong-bulungan ay nakarating kay Clifford na nag-udyok kay Mrs. Bolton na tawagin si Connie. Hindi nagtagal, pumunta si Oliver sa mansyon upang makipagkita kay Clifford. Nang makita siya ni Mrs. Bolton, ipinaalam sa kanya na babalik si Connie at hiniling na makipagkita sa kanya sa kubo ng gabing iyon. Nagbigay ito kay Oliver ng ideya kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Clifford. Ngunit tumungo pa rin siya kaagad sa opisina ng kanyang amo. Kinumpronta ni Clifford si Oliver tungkol sa chismis at inutusan na umalis na siya sa kanyang lupain. Samantala, sa kanyang pagbabalik sa rugby, nakasalubong ni Connie si Mrs. Flint na tumangging makipag-usap sa kanya dahil sa takot na paalisin sila ni Clifford sa paniniwalang nagsimula ang relasyon ni Connie at Oliver noong araw na nagkita sila sa kanyang tahanan. Sa kabila ng pagtanggi ni Connie ay nagpaalam na si Mrs. Flint sa kanya dahil ayaw nitong ipagsapalaran ang tahanan ng kanyang pamilya. Nagmamadaling pumunta si Connie sa kubo at nakitang nakaimpake na si Oliver. Ang kanilang relasyon ay nalaman na ng publiko at si Oliver ay natanggal naman sa trabaho. Hinihikayat siya ni Connie na tumakas, ngunit nag-aalala si Oliver na wala siyang magandang buhay na maibibigay sa kanya. Nangako na lamang itong babalikan siya pagdating ng tamang panahon at hinalikan na siya nito bago mamaalam. Pagkatapos ay hinarap ni Connie ang asawa at ipinagtapat ang kanyang relasyon sa kanilang katiwala. Ipinaalala niya kay Oliver ang kanyang ideya na magpabuntis sa iba, ngunit nakipagtalo si Oliver dahil umaasa siyang mas pipili si Connie ng mas nakakahigit pa. Ipinagtanggol ni Connie si Oliver at sinabi na siya ay isang mabuting tao kaysa sinumang nakilala niya at ipinaalam niya kay Clifford na dinadala niya ang anak nila ni Oliver. Ang revelasyong ito ay nagpagulat kay Clifford dahil alam na ng lahat ang tungkol sa pagtataksil ng asawa kaya sinabi ni Connie na walang maniniwala na ang bata ay anak nila ni Clifford at humiling siya ng diborsyo. Tumanggi si Clifford at sinabing mahal pa rin siya nito. Gayunpaman, ipinaalam ni Connie sa asawa na sinubukan niyang mamuhay ayon sa mga alintuntunin nito at sinuportahan siya, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kabaitan. Naniniwala siya na pinahahalagahan lamang siya nito bilang kanyang pag-aari. Tinanong ni Clifford kung paano siya magiging mas mabuting asawa para sa kanya, ngunit ang tanging kahilingan ni Connie ay palayain na lamang siya nito. Ang heartbroken na si Clifford ay pinayagan siyang umalis, ngunit iginigiit nito na hindi siya hihiwalayan
dahil sinira niya ang kanilang sumpaan. Tinanggap na lamang ni Connie ang kanyang desisyon at iniwang humihikbi ang paralisadong asawa. Nag-aalalang nilapitan ni Mrs. Bolton si Connie habang paalis na siya. Tiniyak sa kanya ni Connie na ayos lang ang lahat at hiniling sa kanya na alamin kung saan nagtungo si Oliver dahil mahal pa rin niya ito. Ginugol ni Connie ang mga sumunod na araw sa Venice at sabik na naghihintay ng balita tungkol kay Oliver. Samantala, inutusan ni Mrs. Bolton ang mga katulong ng mansyon na ipaalam sa kanya kung matutuklasan nila ang kinaroroonan ni Oliver. Ipinaalam ni Mrs. Bolton na isinuko ni Connie ang lahat dahil talagang mahal nito si Oliver. Ang revelasyong iyon ay nagbigay ng konsensya sa mga katulong sa panguhusga sa asawa ng kanilang amo. Makalipas ang ilang buwan, narinig ni Connie ang mga babaeng nagchichismisan tungkol sa kanya. Saksi siya kung paano siya iniiwasan ng mga tao sa mayamang lipunan. Sa kabila nito, tuwang-tuwa si Connie nang sa wakas ay makatanggap siya ng liha mula kay Oliver. Sabik siyang nagmaneho papunta sa kanyang lokasyon at nalaman niyang nakahanap na ito ng trabaho sa isang bukid. Sa wakas ay muling nagkita ang dalawa. Nakahanap ng isang maliit na lugar sa isang sulok ng mundo kung saan mapapalaki na nila ang kanilang pamilya ng malaya at masaya. Ang kwentong ito ay ayon sa tunay na buhay ni Frida von Richthofen na ipinanganak noong August 11, 1879 mula sa mayamang angkan. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking channel. Naway nagustuhan nyo ang kwento ng pelikulang ito.